Ano ba galit? Minsan, nagmumula lang to sa isang tampuhan. Pero subukan mo, kapatid. Subukan mo na yung tampo mo, palipasin mo na 1 linggo. Yung tampo, saan mapupunta? Mapupunta yan sa galit. Iba na yung intense mo noon, yung pakiramdam mo noon. Kasi yung tampo dati na simpleng tampo lang, pinalipas mo kasi habang lumilipas yung araw ng tampo mo, bumibigat yan. Nagiging galit yan. Palipasin mo ulit ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, yung galit na yan. Ano susunod? Puot. Yung puot na yon, intense na yon ha. Intense na yon, kapatid. Ibang-iba na yung pakiramdam mo nun. Ibang-iba na yung nararamdaman mo. Galit na, puot, halos kasuklaman mo na. Bakit? Kasi wala kayong komunikasyon. Hindi na kayo nagpapansinan, hindi na kayo nag-uusap. So, pagkatapos ng puot na yon, anong kasunod? Ang kasunod nun, sakit. Bakit ka magkakasakit? Kasi galit na galit ka eh. Puot na puot ka. Ang bigat ng pakiramdam mo. Nandyan, magkakaroon ka ng sakit sa puso, magkakaroon ka ng sakit sa depresyon, pati utak mo maapektuhan. So, kung i-realize natin, kanino ba galing ang sakit? Definitely, hindi yan galing kay Lord. Dahil si Lord, hindi ka bibigyan ng sakit. Dahil yung puso mo, punong-puno ng galit. Puot ang nananahan sa puso mo. So, anong dapat natin gawin? Pakawalan natin lahat yan. Ako, sarili ko, sinasalbahi ako ng tao, kung ano-anong ginagawang masama sa akin. Natural, tao ako, magagalit ako. Pero anong ginagawa ko? Yung galit ko, pinapakawalan ko. Paano ko pinapakawalan? Nagdadasal ako. Nagdadasal ako na alisin ni Lord yung bigat sa dibdib na nararamdaman ko. Di ko man siya nakakausap, di ko man siya nakakaharap, pinapatawad ko na siya. Ang hirap sabihin, ano? Ang hirap magpatawad. Pero kung iisipin natin, kung ilalapit natin lahat kay Lord, bibigyan tayo ng gaan ng kalooban. Ako, yan lang ang panlaban ko eh. Kahit na anong gawing masama sa akin ng tao, nagagalit ako sandali, pero pinakakawalan ko. Yun lang, mga kapatid. Yun lang. Always pray, ibigay natin lahat sa Kanya. Pagaanin natin ang loob natin. Lahat ng yan mawawala. Magiging payapa ang buhay natin. Magiging matiwasay ang kalooban natin, ang pag-iisip natin. So, ano ang gamot? Dasal, ang pagtawag sa Kanya. Amen? Amen.